Upang magbigay naman ng ating ulat tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng relief operations at mga bagong inisyatiba ng ating DSWD para sa mga naapektuhan ng habagat at bagyo, makakasama natin ngayon si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Asik Irene. Magandang umaga, Diane. Magandang umaga, Asik Alan and Princess. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asik, ano na po ba yung update natin sa relief operations ng DSWD para sa mga lugar na apektado ng bagyong Krising kamakailan at itong habagat na nararanasan ngayon? Nagpapatuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapahatid ng tulong sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng damdaang bagyong Krising at ng pinalakas na southwest monsoon. Ganyan din po, tinitiyak natin na maayos yung po mga kalagayan ng ating mga evacuation centers. Alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin yung kaligtasan at kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan natin na naapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad at tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa panahon po ng kalamidad. Kung kaya nga po ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy na nagpapahatid ng augmentation support sa mga local government units. In fact, more than 144 million pesos worth of humanitarian assistance ang naipaabot na po natin sa mga naapektuhan ng mga lugar. Yan ay binubuo ng mga food and non-food items. And as we speak, ay may mga kasalukuyan pa rin po na dinidistribute ng mga family food packs, lalong-lalo na sa mga internally displaced persons natin na nasa mga evacuation centers. Asik, meron na ba ngayong kinaharap ang DSWD na mga hamon para maihatid yung sapat na tulong sa mga kababayan natin, lalo na doon sa mga abot-leeg na yung baha? Alam niyo po, ang isa sa mga strengths ng Department of Social Welfare and Development, actually it's the strength of our government under the leadership, of course, of President Marcos Jr., ay yung nga pong implementation ng buong bansa handa program na kung saan we have strengthened our supply and logistics management na habang mas pinalakas natin yung ating production ng mga family food packs sa major production hubs ng DSWD, particularly at the National Resource Operations Center at sa Visayas Disaster Response Center. Pinalakas din natin yung pag-preposition natin ng goods. We've entered into relief prepositioning agreements with local government units para po mailagay natin, mai-imbak na natin itong mga family food packs dyan po sa mga lugar na madalas maapektuhan ng mga disasters. Karagdagan yan doon sa mga warehouses na pagmamay-ari at minamanage ng DSWD. We have close to 1,000 warehouses nationwide. Ngayon po, ang kagandahan ng ganito pong strategy, kapag may mga gantong mga bagyo, hindi po tayo nahihirapan na magpadala ng mga food packs sapagkat these goods are already on the ground. Apart from that, we work closely with the local government units. Kung kaya nga po yung pagdidistribute ng mga family food packs ay mabilis din po na nagagawa at sa maayos na pamamaraan. Kaya nga Dayan, wala tayong na-encounter na mga major challenges sa pagpapadala ng tulong. Sapagkat, gaya ng nabanggit ko, yung mga family food packs are already on the ground and the local government units are assisting us with respect to the distribution. Meron po silang mga equipments, may mga assets na ginagamit para maipadala yung mga food packs. Hindi lamang po sa mga evacuation centers, but also to families, households na hindi po makalabas ng kani-kanila pong mga tirahan dahil nga po sa baha sa kanila pong lugar. Asik Irene, si Alan Francisco po ito. Kamustahin ko naman yung sitwasyon ng mga frontliners dyan sa DSWD. Yung mga empleyado mismo ng DSWD na walang tigil sa pagtulong sa ating mga kababayan. Asik Alan, ang Department of Social Welfare and Development, Angels in Red Vest, are committed to assist yung mga apektadong mga pamilya. Maayos po yung pag-schedule ng ating mga quick response teams. Gayon din po yung pag-deploy sa kanila sa mga iba't ibang mga lugar na naapektuhan. Tinitiyak po ng ating ahensya na merong pong maayos na scheduling para hindi rin naman po mapagod ang ating mga kawani sa pagsisilbi sa bayan. Okay.
Yung tungkol naman po sa mga karagdagang hakbang ng inyong ahensya para sa pagpapalakas pa ng mga programa para mas makatulong pa, no, mas maging alerto pa yung pagtulong sa ating mga kababayan. This is your chance, Asik Dumlao, para at least manawagan sa ating mga kababayan na nariyan lang ang DSWD. Well, of course, gagaya nga ng ginawa ni Secretary Rex Gatchalian kahapon na nagtungo siya sa mga evacuation centers. Kahapon nagtungo siya sa Payatas, sa Marikina, nagtungo rin siya sa Rodriguez Rizal, nagtungo sa Valenzuela and Malabon. And bumisita rin siya sa National Resource Operations Center para tignan yung ongoing na production ng mga family food packs. Ito ay upang igarantiya sa ating mga kababayan na sapat po yung resources ng ating pamahalaan para tumugon sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan nating kababayan. Lalong-lalo na nga po na may pumasok na bagyong Dante at may low pressure area pa nga po na binabantayan. So, magpapatuloy po ang DSWD sa distribution ng mga relief items, ng mga essential relief items. In fact, iikot po uli si Secretary Rex Gatchalian ngayon sa mga evacuation centers. Magtutungo po siya ng Las Piñas, ng Pasig, Caloocan, and Navotas upang tiyakin na maayos yung kalagayan po ng ating mga kababayan sa mga evacuation centers. And apart from that, titiyakin natin na other interventions are being provided or extended to internally displaced persons kasi hindi lamang po sa food and non-food item provision ang DSWD. We are also lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. Kung kaya nga po tinitiyak natin na yung mga evacuation centers natin are fully functional, safe, meron pong mga lugar para sa ating mga vulnerable sectors, and there are activities conducted para maibsan yung pong stress o trauma na nararanasan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga bata whose learning activities have been disrupted as a result nga po of this disaster. Asik Irene, kumustahin ko yung mga paraan ninyo ng pag-ibigay tulong sa mga lugar na na-isolate dahil sa baha o landslide? Well, batay po sa ating pong koordinasyon with our field offices, naipapaabot po natin yung pong immediate relief sa mga lugar, areas nga po na naapektuhan ng mga pagguho ng lupa. Ito ay, again, nagagawa po natin sapagkat yung mga food packs po natin ay nakapreposition na po on the ground. So, yung mga local government units na pipick up po nila and nadidistribute na doon sa mga lugar na naapektuhan. And then also, dahil nga maayos din yung ating pong pakikipag-ugnayan sa mga local government units, ay tumutulong po tayo sa pagpapaabot nito nga pong mga food packs sa mga lugar na naapektuhan. Asik Dumlao, magandang umaga. Si Diane Kirer po ito. No, nabanggit yung kanina na mismong si Secretary Gatchalian, I understand kasama rin po kayo sa pag-iikot po sa mga evacuation center, in fact also dun sa NROC. Ano? So, kamusta po ang observation po ninyo dun sa mga evacuation center and also dun sa ating po mga evacuees? Kamusta po yung kanilang estado dahil baka po possible magtagal pa po sila dahil po tuloy-tuloy po yung magiging mga pag-ulan, ma'am? Alam niyo po, sa pakikipagkwentuhan ni Secretary Rex Gatchalian sa mga internally displaced persons, Dayan, ikinuwento nila yung pong sitwasyon nila, yung pong sitwasyon sa kanilang lugar, kung gaano kataas yung level ng tubig, kung kaya nga po nasa mga evacuation centers sila at lumikas. Batay po sa pakikipag-ugnayan natin, ang isa sa mga pangunahing pangangailangan talaga nila ay yung pong pagkain at yung mga non-food items. Sapagkat ang sabi nga nila, nabaha sila, so wala po silang nadala na mga kagamitan. Kaya nga po sa mga evacuation centers, hindi lamang po mga food packs ang ating pong ipinahagi, nag-extend din tayo ng mga non-food items. Right. Siguro po para po sa kaalaman na rin po natin, ano po yung laman po nung ating pong mga pinamimigay na mga family food packs? Kasi para masiguro rin natin na yung nutrition po nung ating mga internal displaced persons, mga evacuees, ay hindi naman po nagkukulang yung nutrition na kanila pong matatanggap through this food packs na ating pong dinidistribute po sa kanila, ma'am. Yes, yung pong family food pack ng DSWD, kulay brown box po ito. May marka yan ng DSWD.
naglalaman po yan ng 6 kilograms na rice, 10 assorted na delata. So, corned beef po iyan, may corned beef, may tuna flakes in oil at sardines. Meron din po yan 5 sachets ng instant coffee and 5 sachets ng choco drink. So, a food pack of DSWD is good for a family of 5 and could last for 2 to 3 days. Aside from the family food pack, we are also distributing non-food items. Meron po iyang sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits, pati mga laminated sacks. Na-distribute natin yan depende nga po doon sa assessment na pangangailangan. Assess na pangangailangan po ng mga internally displaced persons natin. Alright. Well, Asik Bungal din po sa NROC, kamusta naman po yung ongoing production? Nabanggit po ninyo, tuloy-tuloy yung production, ano? Kasi meron pa nga pong bagyong Emong na probably mag-develop po nga po itong LPA. So, kamusta po yung nagiging operation po doon, ma'am? Well, Diane, tama, nagtungo nga si Secretary Rex Gatchalian doon kahapon para tiyakin na meron tayong sufficient raw materials na ilalagay doon sa ating mga family food packs. Let me mention that as of 8 p.m. last night, mahigit 2.8 million na mga family food packs ang nakapreposition pa po sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Kung kaya nga nakahanda talaga tayo na tumugon sa mga pangangailangan natin na ang mga kababayan na naapektuhan nitong Southwest Monsoon at ng Bagyong Dante. And apart from that, nagpapatuloy yung production ng mga family food packs natin sa NROC at sa VDRC. Sexy Princess po ito. Kamakailan lang, itong may video na nakita nga, dumatawid yung mga DSWD Quick Response Team sa Antique sa isang rumaragasang ilog para lang makapaghatid ng tulong. Ano po ang update sa lugar na ito at sa paghatid ng tulong sa mga liblib na lugar sa Antique? That's correct. Meron po tayo mga personnel na tumawid nga po ng river para po i-deliver yung po mga family food packs doon po sa mga pamilya na naapektuhan na hindi makapagtungo doon sa kabilang banda o kabilang side para nga po ma-receive yung mga family food packs. So makikita nyo po, ganyan ang dedication and commitment ng ating mga angels in Red Vest. Kaya alam po natin na marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan nga po ng tulong, lalong-lalo ng pagkain. Kung kaya po ipinapaabot natin itong assistance na ito in coordination of course with the local government units. Doon po sa Region 6 in Antique, bumaba na po yung bilang ng mga apektadong pamilya, yung mga displaced populations. But the DSWD continues to work with the local government units para po ma-assess yung sitwasyon at makita natin kung ano pa yung karagdagang tulong na maipoprovide pa po ng ating tanggapan. Ma'am, mula sa Antique, kamustahin ko lang yung mga kababayan natin sa Negros Island na bago pa man itong bagyo, no, ay may problema na dahil apektado nga ng kanlaon na pag-aalboroto. That's correct, Asik Alan. Nagpapatuloy naman po yung provision of assistance dyan sa mga lugar na naapektuhan nito nga pong naging pagputok ni Mount Canlaon. Kung matatandaan, meron po tayong mga internally displaced persons in evacuation centers. In fact, ang bilang po niyan ay mahigit 1,200 na mga pamilya in 18 open evacuation centers. And so far, nagpapatuloy naman po ang tulong ng ating field office, Negros Island Region, na tumutulong din po ang Region 6 at ang Region 7 para yung pong kaukulang tulong ay naipapabot. In fact, since we started providing assistance to those affected by the Canlaon eruption, nasa mahigit 195 million pesos worth of humanitarian assistance na po ang naipapahatid natin sa lugar na iyan. Aside from the food packs, dideploy din natin yung ating mobile kitchen para makapag-provide din ng hot meals. May na-set up po na community kitchen dyan po sa mga evacuation centers para maging maayos din yung pagluluto ng ating mga kababayan dyan at hindi rin naman po magkaroon ng food pack fatigue. Alright,
Asek Dumlao, dun po nabanggit nyo kanina, no, ang maganda kasi hindi lang yung sa mga evacuation centers yung binibigyan ng relief, ano, even yung mga nasa household. Now, papaano po kung mayroong pong mga ganun po tayong kababayan nasa kanila pong tahanan na siguro po ay baka hindi pa mahatiran, gusto po nilang makakuha po ng mga family food packs, papaano po yung magiging coordination or mga steps na dapat po nilang gawin, ma'am? Tama po. Aside from the internally displaced persons na pansamantala naninirahan sa mga evacuation centers, meron din po tayo mga naapektuhang pamilya na nasa labas ng mga evacuation centers o yung pansamantala naninirahan po sa tirahan ng kanila pong mga kaanak o mga kaibigan. Or meron din naman po na talagang pinili na manatili sa kanila pong mga tahanan. Ang ginagawa po ng DSWD in close coordination with the local government units ay ipinapaabot po natin ito sa kanila pong mga bahay. Nag-house-to-house distribution din po sa ibang lugar, especially sa mga areas na mataas nga po yung tubig baha. Sa katunayan nga po, ang assistance na naipoprovide din natin, sorry, let me just check on my data, but ang naipapaabot na nga rin pong tulong ng DSWD ay nasa around gaya ng nabanggit ko, nasa mahigit 144 million pesos na po na tulong. At yan ay binubuo ng mga food packs na naipaabot sa mga evacuation centers at gayon din po sa labas ng evacuation centers. Alright, Asek, we thank you for your time. Ang panghuling mensahe niyo na lamang po sa ating po mga kababayan at lalo tigit na mukhang isang linggo po itong mararanasan po nating buhos tuloy-tuloy na pag-ulan, ma'am. Mensahe na lamang po sa publiko. Princess, maraming salamat sa inyong programa. Bigyan tayo po para makapaghatid tayo ng impormasyon sa ating pong mga kababayan. Nais po natin paalalahanan ang bawat isa na ang bilin po ni Pangulong Marcos Jr. sa DSWD ay tiyakin na walang pamilya ang magugutom sa panahon ng kalamidad. Kung kaya nga po nakahanda ang DSWD sa ating mga food packs and non-food items para po matiyak na yung immediate na pangangailangan ng ating mga kababayan ay maipapaabot. Paalala lang po na natin na sana makinig po kayo sa mga abiso at babala ng ating mga local government officials para po matiyak na maproteksyonan ang inyong pong buhay. Kung kailangan niyo po ng tulong, makipag-ugnayan po kayo sa inyong lokal na pamahalaan. Naka-ready po ang DSWD to augment the resources. So kung kinakailangan niyo po ng assistance, kindly get in touch with your local officials. But you may also send messages to the department through our official communication platform, that's at DSWD Serves. So again, maraming salamat and makakaasa po kayo na magpapatuloy ang tulong ng ating ahensya sapagkat sa DSWD po, bawat buhay mahalaga. Well, Asek Dumlao, we thank you for your time at sa mga impormasyon binahagi po ninyo. At ingat din po kayo dahil alam po namin na kayo rin po ay umiikot-ikot rin po kasama po ni Secretary Gatchalian para po tingnan ang kalagayan po ng ating po mga kababayan. Ingat po kayo at marami pong salamat. Asek Irene Dumlao ng DSWD. Maraming salamat po.